Makibukas po kayo sa akin sa teksto ng ating pag-aaral ngayong pong umaga dito po sa Isaiah chapter 55 verses 10 to 13. Ang sabi po dito ay, "For us the rain and snow come from heaven, and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word goes out from my mouth, it shall not return empty. For it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in thing for which I sent. For you shall go out with joy, and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees in the field shall clap their hands. Instead of the thorns shall come up to cypress, instead of the bear shall come up with myrtle, and it shall make the name of the Lord an everlasting sign that should not be cut off." Hayaan niyo pong basahin ko ito sa Tagalog para po sa pandinig sa ating mga tagapakinig sa Ilocos. "Sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe ay bumagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, kung hindi dinidilig ang lupa at ito'y pinagsisibulan at pinagtutubuan at nagbibigay ng binhi at naghahasik ng pagkain sa kumakain. Maging gayon ang aking mga salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin ng walang kabuluhan, kung di gaganapin iyon ng layunin ko at magtatagumpay sa bagay na mga kung saan ay isinugo ko ito." So narito po tayo sa huling kabanata ng ating pag-aaral, and it has been a month-long sermon series on this particular chapter 55. At nakita po natin previously sa ating mga naunang pangaral, this is a chapter of invitation. An invitation to come. Those who are thirsty, those who are hungry, sa mga nauuhaw, nagugutom, sa mga walang pambili. At ang panawagan pong ito ay isang universal na pagtawag. Pagtawag sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga hindi pa mananampalataya. At nakita rin po natin sa aspetong ito, ang utos na kung saan ay kinakailangang hanapin kung nais mong lumapit sa tubig ng bukal na buhay, sa tinapay ng buhay, hindi po ito babagsak sa iyo nang wala kang ginagawa. Meron pong tungkulin at obligasyon ang bawat kaluluwa, bata man o matanda, yung pong tatlong bagay na binabanggit sa verse 6 and 7, the seeking aspect, the calling aspect, the forsaking aspect, and repenting or returning. So yan po ang mga bagay na maliwanag na napag-aaralan natin na tungkulin ng bawat tao. Na tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, tayo'y nilikha ng Diyos at iniligay tayo sa kanya-kanyang mga lugar. Siya ang nagtakda. Hindi tayo nabuhay sa panahon ng Hapon. Hindi tayo nabuhay sa panahon ng Kastila o ng unang siglo o lumang tipan. Tayo po ay nabuhay sa panahong ito. Acts 17 verse 26, 24, 25 and 26 and 27, ang sabi doon, itinakda ng Diyos ang hangganan ng ating buhay upang hanapin natin siya. So ikaw ay nabubuhay hindi lang para sa iyong pamilya, para sa iyong sarili, para sa iyong kalayawan. Tinawag ka at ikaw ay hinayaan ng Diyos mabuhay, lumaki, tumanda, magkaisip. Hindi para gugulin ito para sa iyong sariling buhay. Magpasasa ka sa iyong sariling kagustuhan. Kung paano mo sa sariling kaparaanan mo gagampanan o gagawin, gugugulin ang iyong oras, panahon, kalakasan at resources by your own. Yang ganyang klaseng uuring mentalidad ay mentalidad po yan ng taong walang pagkilala sa Diyos. Walang pagkilala at pagre-recognize at pag-acknowledge sa merong manlilikha na siya'y mananagot.
na kailangan niyang managot. May responsibility siya sa kanyang creator bilang isang creature. And then last Sunday, napag-aralan po natin the connection of God's thoughts are higher than man's thoughts. Na makikita po natin ang isang malaking pagkakahambing, a contrast, pagkakaiba, ang taliwas ng pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. At nakita po natin ito'y sa larangan ng usapin ng kasalanan. Ibang-iba ang pag-iisip ng tao sa usapin ng kasalanan sa isang Diyos na banal at matuwid. Nakita rin natin magkaiba ang kaisipan ng tao at ang Diyos pagdating sa usapin ng kahabagan at pagpapatawad. At sa ating pagpapatuloy ngayong umaga ay titingnan po natin ang verse 10 and 11 hanggang sa verse 13 na tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo sa pag-aaral na ito. Una, the Word of God illustrated in verse 10. In verse 11, we will find the Word of God proclaimed. And in verse 12 and verse 13, the Word of God will be beneficial. May pakinabang at kapaki-pakinabang ang salita ng Diyos. Una sa lahat, tingnan natin in verse 10, ang pag-i-illustrate ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng ating talata, as for the rain and the snow come from heaven, and do not return there, but waters the earth, and it brings forth and sprout, gives seed to the sower, and bread to the eater. Dito makikita po natin na in-illustrate ang salita ng Diyos sa figure na nanggaling sa langit, bumagsak sa lupa. Ito po'y pagsasalarawan na sabi dito, for as the rain and as the snow come from heaven. Previously, ating tinalakay. Sino ba ang bukal ng tubig? Sino ba ang tinapay ng buhay na mula sa langit? It is no other than the Lord Jesus Christ. And He is the element of two elements, the snow and the rain. Na kung saan ay we as Asian countries ay hindi maka-identify dito, no? Sila Kuya Rod at sila Ate Noni na nasa Canada, they are very much familiar kung kailan babagsak ang snowflakes. But the point, it comes from heaven. At kapag ito'y bumaba, meron po itong layunin at meron po itong pakinabang. 2 months ago, last July, ay ang ating bansa ay nanganganib sa shortage ng ulan. Dahil it has been expected by this coming September, October hanggang crossover sa 2024 ay El Nino. Magkakaroon daw po ng drought, no, because of the climate change at epekto ng climate change. At tayo po'y nanalangin na sana po ay maimbakan ang ating mga dam ng tubig sapagkat hindi lang basta localized thunderstorm ang kailangan natin ng bagyo para ito po ay mapuno ang ating dam. Sinagot naman po tayo ng Diyos, di ba? Dumating po si Bagyong Egay at si Bagyong Palkon. Sobra-sobra ho yung tubig na dumating. Binaha ho ang probinsya ng Pampanga at pati Bulacan. Yan po ay gagamitin para po saan? Sa irigasyon ng ating mga pananim. Para po sa mga magsasaka. Para po sa mga vegetation. To serve the earth, to water the land, the vegetation, the farm, the crops of the land. The land will bring forth seed and bear fruit. At ano pong sabi dito sa huling talata ng verse? Bread to the eater, giving seed to the sower. Ito po yung paraan ng Diyos. Ito po ang niloob ng Diyos upang pagpalain ang mundo sa usapin ng tubig, ulan at oxygen. Subalit, hindi lamang po ang Diyos ang nagtutustos ng ating pisikal na pangangailangan. Isa sa mga bagay na makikita po natin na kinaliligtaan ng maraming tao ay ang kahalagahan ng ating spiritual na buhay. Ng ating kaluluwa. Na ang akala ng tao,
na ang tao is made up of all physical and material. Kaya ang tao ay kumakain, umiinom, nagpapahinga, nagbibigay ng panahon sa kanya to recharge by relaxation, by giving himself different ambience and different uh, opportunity to refresh yung kanyang katawan. Subalit, mismo sa pananalita ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sa mga tagapakinig po namin, sa aming mga kaibigan na nasa Ilocos, isang bagay na maaaring dapat yung matutunan na hindi lang po pagtatanim, hindi po pagtatrabaho, o pagbabanat ng buto mula Lunes hanggang Sabado ang tungkulin natin. Bagamat yan po'y talagang tunay na tungkulin natin bilang creation mandate. Subalit bahagi sa creation mandate, hindi lamang ang trabaho at pagpapamilya ang pagsamba. At yan pagsambang yan ay sumasagot sa usapin ng ating espiritual na gawain, espiritual na buhay. Hindi po puro material at pisikal ang pangangailangan ng tao. Man is made up of material and immaterial. Man is a living soul. May kaluluwa siya, may espiritu siya na kung saan ang turo ng Biblia na kapag nilisan ng katawan, ng espiritu ang katawang panlupa, ito'y babalik sa ating manlilikha. At siya'y haharap, at siya'y mananagot, at kanyang pananagutan kung paano niya ipinamuhay ang katawang panlupa. Yes, we will face our Creator. We will face our Creator and we will serve a sentence, an eternal sentence, how we dwell in our earthly bodies. Kaya mahalaga, kaibigan, na dapat mong maunawaan na ang ating pagkatao ay hindi nakapaloob lamang sa material at pisikal at temporal na bagay. At sa usaping espiritual, dito nakapaloob ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Na kung paano ang salita ng Diyos ay inihambing sa ulan at sa niebe na bumagsak mula sa langit upang basain, upang makinabang ang lupa. In like manner, the Word of God is our spiritual food, is our spiritual appetite. No individual Christian will ever survive this present age, itong age na ito, na pasira, pasama, apart from the means of grace of God's Word. Look at the analogy. Food for the body. But the body is not just physical. It is spiritual. As our body will not survive without physical food and water, so is our spiritual body. It will not be revived. It will not survive. It will not strengthen without spiritual food. Nakalulungkot, napakaraming mga professing Christians sa ating kapanahunan, sa ating henerasyon, maaaring kinakausap ko maging ang mga member ng TNC sapagkat ikaw din ang nakakaalam ng spiritual na kondisyon ng iyong kaluluwa. Isang hamon at isang refleksyon sa iyo. Are you taking seriously the spiritual means of grace? Are you taking spiritually the means of prayer na kung saan ito ang ating pagkakataon at paraan na ugnayan ng ating kaluluwa upang kausapin ang ating Diyos, ang ating manlilikha, ang ating tagapagligtas. At sa pamamagitan naman ng kanyang salita, siya ay nakikipag-usap sa ating mga kaluluwa. It is our spiritual means of grace. The problem is many Christians, probably Christians who are listening right now, o maaaring inadya ng Diyos na mapakinggan mo ito sa pamamagitan ng replay. Subalit kakasangkapanin ng Diyos ito upang mangusap siya sa iyo. Christian life is not a playing ground. At yan ang akala ng maraming mga Kristiyano. That Christian life is like a playground. What is a playground? It is a time
We spend for leisure. It's our time to spend our relaxation. It's a time of enjoyment. But kung ating pag-aaralan, ang buhay Kristiyano ay hindi isang playground. It is our spiritual battleground. Ito yung lugar, ito yung ating lugar ng ating spiritual na labanan. Na sa araw-araw ng ating pamumuhay, tayo ay nakikipaglaban sa tukso. Tayo ay nakikipaglaban sa kasalanan. Tayo ay nakikipaglaban sa mali at baluktot na sistema ng mundong ito. At higit sa lahat, tayo ay nakikipaglaban sa ating sarili. Na kung saan ay minsan ay nananaig ang ating sarili kaysa sa kalooban ng Diyos. Sad to say, tayo rin ngayon ay nabubuhay sa panahon na ang mga iglesia ay hindi na rin ganun kasolidong yumakap at humawak sa turo at salita ng Diyos. Nagsimula silang isang faithful church holding and upholding and preaching and teaching God's word. Subalit pag tumingin sila sa ibang iglesia, sila'y dumadami, sila'y nangangaunti. Ang iba ay dumadami, lumalaki, nagpapagawa sila ng iba't ibang mga building at nagkakaroon pa sila ng mga maraming satellite churches. Nagkakaroon sila ng maraming mga chapter. Samantalang kami bilang isang local church, nag-i-struggle kami. And sad to say, those churches, they succumb to pressure. They no longer hold to the faithful teaching of God's word, and they resorted to theatrics. They resorted to modern day trends, man-made centered methodology, at dahan-dahan nilang binitawan ang paghawak at pagyakap sa sufficiency and authority of Scripture. It happens on many churches. Lalong-lalo na mga iglesyang they struggling financially. They are struggling in numbers. Pero ang isang bagay na nakalimutan nila, ang salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit sila ay dapat nagpapatuloy at bakit sila nabuo bilang isang iglesia. Sa mga katuroang nakapaloob dito. Sabi ni John Knox, and I quote, "The Scripture of God are my only foundation and substance in all matters of weight and importance." Kaibigan, kapatid, bilang isang mananampalataya, masasabi mo ba sa iyong sarili na ang salita ng Panginoon, ang siyang iyong pundasyon at laman ng iyong kaisipan at katauhan, lalong-lalo na sa paggawa mo ng mga mabibigat na pagpapasya ng iyong buhay? Bilang isang Kristiyano, alam natin na dapat tayo ay mamili kung ano ang tama at mali. What is right and wrong? What is sinful and not sinful? Nandoon tayo sa pagpili na yon. And we are discerning. Dinidiscern natin, ito ba'y salita tama ayon sa salita ng Diyos? Ito'y mali ayon sa salita ng Diyos. At ang ating ginagamit na batayan ay salita ng Diyos. Well, I commend you for that, kapatid. Subalit, kung hanggang dun mo na lang ginagamit ang salita ng Diyos to discern what is right and wrong, I would like to encourage you, kapatid. Use the Scripture, not just to use what is right and wrong, but to use the Scripture what is good, better, and best. Yan ang isang bagay na nakalimutan ng isang Kristiyano. Na ang salita ng Diyos ay gabay sa pagpili ng mabuti, mas mabuti, at pinaka-mabuti. Yan ang problema natin. Pagdating sa tama at mali, nagagamit natin ang salita ng Diyos. And I applaud you for that. However, I encourage you to grow up and to move up. In the level of your decision making, in making discretion, in discerning, not about wrong and right, but in making decision for good, better, and best. Paano mo ilalapat yan, pastor? Sa mga singles na kausap ko ngayon. Ang sabi ng Biblia ay,
Marry whom you wishes only in the Lord. 1 Corinthians chapter 7 verse 39. So definitely, ang pagpili mo ng mga kasama sa buhay ay nasa parameters ng mananampalataya. Out na kagad ang hindi mananampalataya. However, paano mo kakasangkapanin ng salita ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya at ang choices mo ay mananampalataya pa rin? Diyan papasok, ikaw ba'y pipili ng isang ordinaryong mananampalataya? Isang Armenian? O mamimili ka ng isang Kristiyano na isang reforming o isang reform na? You see the difference? Diyan mo ma-apply ang salita ng Diyos sa aspeto ng good, better, best. Piliin mo man yan, tama lahat yan, tatlong yan. But, may kaakibat pa ring mga consequences ang pagpiling yan. Paano mo pipiliin yan? Ang sasangguniin mo ay muli ang salita ng Diyos. Today, some professing Christians, or many I should say, many professing Christians are engaged in sin of syncretism. Hindi nila itinatanggi ang salita ng Diyos, hindi nila tinatanggi ang Kristyanismo, hinahawakan nila. Nga lang, may hawak din silang iba. Hawak nila sa isang kanang kamay nila ang salita ng Diyos at sa kaliwang kamay, hawak nila ang sistema at ang pleasure ng mundong ito. Paano ka bibitaw at makakawala sa bagay na ito? Kapatid, ito'y ugnayan mo sa Diyos. Kung malalim ang ugnayan mo sa Diyos, sa pamamagitan at pakikinig mo ng iyong panalangin at pagbubulay-bulay ng kanyang salita, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang bitawan ang kinakailangan at dapat mong bitawan. Subalit dahil sa hindi ka nagpapalakas, you just want yung bang tipong pasang-awa. Uy, pumasa na ako, okay na yun. You don't want to achieve more. You don't want to grow more. You don't want to be matured more. Kaibigan, ang aim mo ba at motibo mo sa pagiging Kristiyano ay yung makapasok sa pintuan ng langit? Yun lang ba ang iyong aim? Na hindi ka mapunta sa impyerno at makapasok ako sa edge ng pintuan ng langit, tapos na, Panginoon, sold na ako. Samantalang ang ibang mga mananampalataya ay umaabanse sa kaharian ng Diyos. Umuusad sa paglilingkod. Umuusad, lumalago sa doktrina ng doctrine of one another. Umuusad sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang layunin ng ating kaligtasan ay ano? Christ-likeness. Pursuable ang holiness. We are struggling and we will not attain perfect holiness. It is unattainable but it must be pursuable. Kaya nga po, ang magandang pananalita ni Jonathan Edwards, and I quote, "How can you expect to dwell with God forever if you also neglect and forsake Him while you are on earth? How do you expect to dwell in heaven with God forever if you so neglect and forsake Him while you are on earth?" You forsake Him for spending time in prayer. You forsake Him and neglect Him by spending time in Bible meditation. You forsake and neglect Him, the fellowship of the believers, the observance of the Lord's Day, and that you expect that you will dwell with God, together with God and God's people forever. Kaya nga maging itong isang pagsusuri sa iyo, kapatid, sa mga viewers namin, na mga mananampalataya, na hindi kita kilala, kapatid. Maging pagsusuri sa iyo sa klase at uri ng
pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Sapagkat ito ay magta-translate at magta-transmit how you reflect and you engage in the people of God, with the people of God. Dito makikita natin, ang salita ng Diyos ay dinemonstrate. As the snow and the rain waters the earth, para makinabang ang lupa. Makinabang ang mga taong nagtatrabaho sa lupa. Magkaroon ng bunga, ani at pagkain sa hapagkainan. In like manner, kung ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa ng mananampalataya, merong progress, merong nourishment, merong productivity sa buhay ng isang Kristiyano. Make a reflection. How long have you been a Christian? How long have you been a member of TNC? I-evaluate mo ang aspetong ito. Are you growing in the doctrine of one another? Are you growing in serving our brethren, serving God? Are we growing in our Christian graces? Mas nakakapagpatawad ka ba ngayon ng kapatid sa kanyang mga pagkukulang at pagkakamali? Mangyayari't mangyayari yan. Oftentimes, I tell you na, there would be times na I will offend you. I will offend you probably by the preaching of God's word. I will offend you because of my personality. I will offend you because of my jokes. But the way you take it, ito po'y bahagi ng inyong maturity. Christian maturity and spiritual maturity as you go along, as you grow as well in the area of prayer, in the area of Bible reading, in the area of church life, in the area of fellowshipping of the brethren. Secondly, hindi lamang po makikita natin dito, the Word of God is illustrated just like the snow and the rain. But in verse 11, ang sabi po dito ay, so shall my word that goes out from my mouth, it shall not return to me empty. It will accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent. The word of God is proclaimed. The word of God is being proclaimed as of the moment. The word of God is spreads throughout. That's the idea. Ang salita ng Diyos ay nahahayag, naibabahagi, lumalaganap. That's the word. Ang salita ng Diyos lumalaganap. At makikita po natin, ang salita ng Diyos ay tunay na lumalaganap. Magmula pa lamang sa bagong tipan, sa unang bersikulo at sa unang aklat pa lamang ng Genesis, na kung saan ang mundo ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. By the word of God, the earth was established. Genesis 1:1, the whole chapter 1, is a manifestation of the spreading of God's word. And God said, let there be light. Pinatunayan niya sa Book of Psalms na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the mountains, the hills, the foundation of the earth were made, created, and formed. Nahulog na ang tao sa kasalanan and the gospel was promised. It is in a sense, the word of God is still proclaimed. God calls men in the time of wickedness. Genesis chapter 6 verse 5. Iba ang mentalidad ng tao pagdating sa usapin ng kasalanan. Sa kalibuturan ng kanyang puso, sa kanyang iniisip. Anong sabi doon?
evil continually. At ebidensya yan na sa ating henerasyon, ang tao ay makasalanan pa rin. Yesterday, nag-post si Sister Krisa side by side with Ocean and Scotty. I made a comment, uy, sabay silang lalaki. Sabay silang maglalaro. Sabay din sila mag-aaway. Because that's man's depravity. Viper in diapers. Magtutukaan niya, magkakagatan yan pag naglalaro na yan. Bakit? Kung yung magkapatid nga ginagawa, magpinsan pa. Diba? The point is, the Word of God spreads. Kung paano sa lumang tipan ibinabahagi na ang tao ay makasalanan, that man is depraved in total aspect of his faculties, his thinking, his emotion, his action, his speech. That's the declaration of God's Word. That man is not basically good, gaya ng survey sa Western countries, but man is totally depraved. That's why God raised man of God. Prophets. Bakit nagsasagawa ang Diyos ng mga propeta? Tumatawag ang Diyos ng propeta, kagaya si propeta Isaiah, kagaya si propeta Jeremias, kahit walang taong nakikinig at naniniwala sa kanila. Upang iproklama, upang palaganapin, upang ihayag ang salita ng Diyos. Hanggang sa dumating ang bagong tipan. The radiance of God in the person of the Jesus Christ. He is the living Word. After the Lord Jesus Christ ascended in heaven, He commissioned His apostles to proclaim, to scatter the Word. Turn me to these following verses. Colossians chapter 1, verse 6. Kolosas, kabanatang 1, talatang 6. Anong sabi dito ni Apostol Pablo? Which has, simulan natin sa verse 5. Because of the hope laid up for you in heaven, for this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it brings fruit and growing. You see the idea, sinasabi ni Apostol Pablo rito, na yung word of truth, the gospel, which has come to you and to the whole world. That is a picture of proclamation. That is a picture of spreading the word. 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. And not only as the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not to say anything. The idea of spreading out. 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3. Verse 1. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you. So dito natin makikita na mga ang apostol ay kinasangkapan ng Diyos upang kanyang salita ay maisawalat, maipahayag, maihayo, mag-spread out. And that is the idea na sinasabi sa verse 11, that the word of God, kung paano ang salita ng Diyos ay parang ulan, parang niebe na bumagsak sa lupa, at ngayon ay dahan-dahang nag-i-spread out. But alam natin pagdating sa bagong tipan, ang pangunahing institusyon na inatasan ng Diyos para sa usapin ng pagpapalaganap ng kanyang salita, hindi ang gobyerno, hindi ang institusyon ng edukasyon, kung hindi ang institusyon ng church.
At bilang patunay, matapos na mapanganak ang church sa Acts chapter 2, ang kaganapang itong paglaganap ng salita ng Diyos ay nangyari. Turn your Bibles in these following verses. Acts o mga gawa. Gawa chapter 6. Acts or Gawa chapter 6 verse 7. Ang sabi po dito ay, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumating lubha na bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Take note, nagpatuloy lumaganap ang salita ng Diyos. Acts 12, Gawa 12 verse 24. 12:24. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpatuloy na lumago at lumaganap. Acts 13 verse 49. Acts 13 verse 49. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Acts 13:49. Acts 19 verse 20 naman. Acts 19 verse 20. Sa gayoy lumago at lubos na nananaig ang salita ng Panginoon. You see this description? These are descriptive verses. Sa mga nag-aaral ng Monday class namin, no? Prescriptive verse and descriptive verse. Ang mga binanggit kong talata ay descriptive, dinidescribe na ano? Na ang salita ng Diyos ay lumalaganap. At yun yung sinasabi ng Isaiah 55 verse 11. Ito'y hahayo, ito'y hindi mapipigilan, hindi masusupil. At kung ating titingnan pag-aaralan sa Christian church history, there are so many attempts na sunugin. Actually, hindi attempts, sinunog nila. Nagtagumpay silang sunugin ang salita ng Diyos. William Tyndale, namatay siya dahil sa pagtatanggol ng salita ng Diyos. Isang kasaysayan na hindi pwedeng ikatwa at itagi at burahin sa kasaysayan ng Kristyanismo na ang Katoliko, ang imperyo ng Katoliko ay isa sa mga nagsamsam at pinagbawalan ng paglaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunog nito. Anong sabi ng talata sa Isaiah 55 verse 11? It will accomplish God's purpose. Hindi maaaring pigilan, hindi maaaring i-block o supilin ang layunin ng Diyos sa paglaganap ng kanyang salita. Kung ating titingnan, napakaraming paraan ang ginagamit ng Diyos para sa kanyang salita. In terms of warning and judgment. Remember, we have a series on Isaiah chapter 5. What are the messages of Isaiah chapter 5? It's about the woes, right? Woes about covetousness. Woes about sinful pleasure. Woes about immorality or moral perversion. Those are messages about warning and judgment of God sa sangkatauhan. But also the Bible is proclaiming and being spread for the edification of the church. Ang Biblia ay punong-puno ng katuruan paano isasagawa ang pag-iiglesia. Paano mamumuhay ang isang Kristiyano ayon sa kalooban ng Panginoon. The Bible is about instruction and edification for the people of God. Huwag na tayo lumayo. Isaiah 55. It is about invitation and salvation. Kaya ang lingwahe sa Isaiah 55, come buy it. These are invitation for all sinners. Babae man o lalaki, matanda man o bata, anuman ang klase ang uring tao sa lipunan, anumang klaseng lahi. Subalit kung ating titingnan at iisipin, pagkakaisip-isipin, may dalawang uri ng klase ng makasalanan. There are two classes or two kinds of sinners.
The first is the careless sinner. Careless, walang pakialam. I don't care. I don't care kung ako'y makasalanan. I don't care if the Lord is going to bring me condemnation and judgment. A careless sinner does not care about the warning and the pleading of the preacher and the teacher or the message of the church. A careless sinner ignores that God is merciful and compassionate, kagaya ng sinasabi sa ating text, Isaiah 55 verse 6 and 7. Na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay punong-puno ng awa at handang magpatawad. But a careless sinner ignores that God is merciful and compassionate. Because this careless sinner enjoys the company of his peers. This careless sinner enjoys the pleasure of Babylon. Naka-adapt na siya dun sa Babylon, sa pamumuhay sa Babylon. And more so, this careless sinner by nature will not be saved because he is full of love of himself. Ang tunay na mahal niya ay yung kanyang sarili. Ang tunay na mahal niya ay yung pakinabang niya sa kanyang sarili. It takes really the grace of God. It takes the regenerating power of the Holy Spirit para lamang mabago ang kanyang mindset, mabago ang kanyang puso, mabago ang kanyang behavior. Diyos talaga ang pagkilos lamang ng Diyos. Kung hindi siya aarestuhin ng biyaya ng Diyos, ang tao ay hindi magbabago sa direksyon niya ng kanyang kapahamakan. It is very much illustrated by the life of Saul. He was so determined, Acts chapter 9. He was so determined, determinado siyang usigin ang iglesia, hulihin, ikulong. Acts chapter 7. Sinang-ayunan niya ang pagpatay kay Esteban. Pero inaresto siya ng Diyos. Ang unexpected, yung nag-intervene ang Diyos sa buhay niya. And he became a convicted sinner. He was convicted that he is a murderer. He was convicted na anong sabi niya kanyang sarili, sa kanyang patotoo? I am the chief of sinners. Lahat tayo ay makasalanan. Pero kung merong leader, ako yun. And that's the second kind of sinner, a convicted sinner. The first one is the careless, walang pakialam. But here, a sinner na kinilusan ng biyaya ng Diyos, siya ay isang convicted sinner. Itong convicted sinner na ito, siya'y pagod na sa kanyang pagpapanggap. A convicted sinner is a one who is tired of being a hypocrite. Pagod na siya sa pagiging alipin ng kasalanan. Ang isang convicted sinner ay naghahangad na siya'y mapalaya sa kanyang hopeless and helpless condition. At para sa kanya, sa isang convicted sinner, itong mga talata sa Isaiah 55, come to those who are thirsty, come to those who are hungry, come to who have no money, buy and eat, is a welcome message. Is a language of opportunity. Is a language of hope. Kaya mga kaibigan na ikaw'y nanonood at nakikinig sa mga oras na ito, timbangin mo, siyasatin mo ang iyong sarili, suriin mo at tanungin mo ang iyong sarili, alin sa dalawang ito na uri kang makasalanan? Are you a careless sinner who keeps ignoring the gospel call, the gospel invitation?
Or are you a convicted sinner na you want pardon, you want compassion of God and pardon from your sin? Thirdly and finally, verse 12 to verse 13, the word of God will be beneficial. Anong sabi sa verse 12? Results of joy. Verse 12 ang sabi, for you shall go out with joy and be led forth in peace. Ang bunga ng salita ng Diyos, kung ito'y iyong isasagawa, isasabuhay, lalakaran, gagamiting batayan ng iyong pamumuhay na Kristiyano, kasiyahan, kagalakan, kapayapaan. Oftentimes, we do it our way, at kapag ka nagdiskaril na, saka tayo kumukonsulta sa Diyos. May consequence na. Nasaktan na tayo. Nalungkot na tayo. Kasi hindi natin inunang konsultahin ng Diyos. Ang unang kinonsulta natin, yung sarili nating gusto. Yung ating sariling karunungan. Nakalimutan natin ang pakinabang na ginagawa ng salita ng Diyos kung ito'y ating lalakaran. In fact, in verse 12, pinersonified. There is personification na ang sabi doon, the mountains and the hills before you shall break forth and sing. The trees of the field shall clap their hands. The thorn shall come out cypress. Personification ang nakita natin dito. What does it mean? The transformation of the converted soul inside out. Kung ikaw talaga ay isang naging mananampalataya, magmumula ito loob palabas. Subalit kung hindi ka tunay na mananampalataya, wala ka sa loob, puro ito panlabas. Puro ito jargon, puro ito vocabulary, puro ito kilos. And that's hypocrisy. Tunay na may pakinabang ang salita ng Diyos. Turn your Bibles in this last text. Psalms 19. Psalms 19 verse 7 to 10. Turn your Bibles in Psalms 19 verse 7 to 10. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Verse 10, more to be desired are they are than gold, much fine gold, sweeter almost also than honey and drippings from the honeycomb. You see the picture? Again, the description na binigay ng talata. Ano yung pakinabang sa salita ng Diyos? Reviving the soul, making the simple wise, rejoicing the heart, enlightening the eyes, enduring forever, more to be desired than the fine gold and sweet honey. Pero anong ginagawa natin? Binabaliktad natin. Inuuna natin yung verse 10. We desire gold and sweet honey. And we desire it forever, enduring forever. It is enlightening to the eyes. It rejoices our heart. Binabaliktad natin yung order eh. Di ba? Pero alam mo kapatid, mga kaibigan, listeners, yung kasiyahang natatamasa mo sa material at dito sa mundong ito, panandalian yan. When loneliness and depression strikes you, kahit may milyones ka na possession, but when depression and emotion, loneliness strikes you,
walang saysay ang properties mo. Walang saysay ang ipon mo. Walang halaga yun. Walang value yun. Ernest Hemingway, Rockefeller, Robin Williams. These are famous men. Famous men with millions and properties, fame and fortune. But they succumbed to suicide. Why? Nung tumama sa kanila ang loneliness and depression. Dahil wala silang Diyos na nilapitan at kinapitan. Yung dati nilang pinapahalagan na mabigat sa kanila, priceless possession sa kanila, all of the sudden, biglang nawala sa timbangan. And they ended themselves. Bilang pagtatapos, we are living in a day when people are proud of what they should be ashamed of. Ang kailangan ng mundong ito ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na malaman nila na sila ay makasalanan, na sila ay patungo sa kapahamakan, subalit may solusyon sa dying world na ito. The living word, ang salita ng Diyos. Ang tanong at hamon sa iyo ngayong umaga, kapatid, ikaw ba'y tatalima? Ikaw ba'y makikinig? Ikaw ba'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos? O patuloy kang maninindigan sa material, pisikal, at pangmundong bagay sa mundong ito? Many books will inform you, but only the Bible will transform you. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu na mailapat ito lalong-lalo na sa mga mananampalataya sa kanilang ugnayan sa iyo, O Diyos. May we examine and reflect how we engage ourselves in the means of grace of prayer and means of grace in your word. Are we living to it? Are we walking to it? Are we benefiting it? Sapagkat hindi ho namin pwedeng questionin. It is unquestionable na ang inyong mga salita ay tunay na may kapaki-pakinabang sa aming kaluluwa. But paano po namin kami nakikitungo sa inyong mga salita? Paano kami nakikitungo sa usapin ng pag-iiglesia, pagkakapatiran? Paano kami nakikitungo, O Diyos, sa paglakad sa katotohanan ito? Dalangin din namin, Panginoon, na kasangkapanin mo ang iyong salita. Natawagin ang mga kaluluwang napapagod na nangangailangan at naghahanap ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Naway masumpungan nila na ang iyong salita ay sapat sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang ministeryo sa krus, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang paglilibing at pagkabuhay na maguli upang bigyang katwiran at ibihis sa kanya ang katwiran ng Diyos. Sa iyo po mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.